Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, kritikal na papel ng Air Force ipinamalas sa PHUS Maritime Drill sa West Philippine Sea. Crime rate sa bansa noong Nobyembre bumaba sa 12.86% ayon sa Philippine National Police. Mas mabibigat na sasakyan sa San Juanico Bridge muling pinapayagang dumaan, full load target sa 2026. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpakita ng konkretong puwersa ang Philippine Air Force o PAF sa ikasyam na bilateral maritime activity ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea o WPS noong December 9 at 10 matapos ilatag ang mga pangunahing combat at support assets nito. Lumahok ang FA-50PH at A-29B Super Tucano sa sabayang air operations na nakatuon sa maritime security at rapid response. Nagpakitang gilas rin ang S-70-0I Black Hawk na vertical replenishment sa barkong pandigma ng US habang nagbigay ng safety at rescue support ang W-3A Sokol helicopter. Ayon sa PAF, malinaw na layon ng aktibidad ang palakasin ng interoperability at ipakita ang kahandaan ng magkasanib na puwersa sa harap ng tumitinding hamon sa rehiyon. Bumaba ang crime rate sa bansa noong Nobyembre ayon sa huling datos ng Philippine National Police o PNP. Sa kanilang tala, 12.86% ang ibinaba ng krimen o katumbas ito ng 2,615 crime incidents na mas mababa kumpara sa 3,001 noong Oktubre. Ayon sa PNP, dahil ito sa pagbaba ng kaso ng rape incidents sa 5.27% sa pagitan ng Oktubre at Nobyembre, pagbaba ng kaso ng physical injury ng 17.24%, murder cases ng 14.18%, theft cases ng 9.38% at carnapping ng motorsiklo ng 2.37%. Naitala rin ang pagbaba sa 17.94% ang kaso ng cybercrimes mula 379 noong Oktubre sa 311 noong Nobyembre. Tiniyak naman ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na hindi sila magiging kampante sa datos na ito at mas hihigpitan pa ang police visibility sa mga komunidad at ipagpapatuloy ang mga targeted operations. Muling bubuksan sa mas mabibigat na sasakyan ang San Juanico Bridge matapos aprubahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagdaan ng hanggang 15 toneladang sasakyan simula December 12 kasunod ng matagumpay na dry run. Pinayagan ng two-way traffic habang minomonitor ang takbo at structural response ng tulay sa mahigpit na 30 km per hour speed limit. Sa on-site inspection sa Tacloban, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na target na maging ganap na operational ang tulay pagsapit ng kalagitnaan ng 2026. Inaasahang kakayanin na nitong magdala ng hanggang 33 metriko tonelada bawat lane. Inamin ng Pangulo na ang 1.1 billion pesos na retrofitting ay bunga ng kakulangan sa regular na maintenance, isang aral sa mga ahensyang may pananagutan sa infrastruktura. Matatandaan noong Mayo, ang mga sasakyan nasa mahigit 3 metric tons ang bigat gaya ng bus at truck ay ipinagbabawal munang tumawid dahil sa ipinatupad na weight limit. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.